Ayan, so tapos na tayo mga idol dito sa ating motorcycle battery, no? Oh, hello, what's up mga idol? Magandang araw sa inyo. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-video mga idol, no, dahil meron tayong mga bagay-bagay na kailangang unahin, no. So nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon mga idol na makapag-video. So itong ating project ngayon mga idol, gagawa tayo ng LiFePO4 na battery para sa ating mga motor, no. So in demand to ngayon, marami ngayon sa Shopee mga nagbebenta ng baterya ng motor, no, na LiFePO4. Ang maganda kasi dito sa LiFePO4 mga idol, kapag yung battery ng motor nyo ay ginamitan nyo ng ganitong klaseng baterya, LiFePO4, ay magtatagal yung ating battery, no, at saka mas makunat kasi ito mga idol, lalong lalo na sa mga motor na maraming accessories, maraming ilaw, no. So hindi ito basta-basta bibigay or bababa yung ating voltahe ng baterya mga idol, no. Dito sa ating baterya mga idol, gagamit tayo ngayon ng Tipsan requested by syempre yung nagpagawa sa atin. So ito yung napili niyang baterya, no, LiFePO4, 4 na piraso. So dito mga idol, yung kung gusto nyong gayahin, no, make sure lang po na ang inyong battery ay kinukuha nyo muna yung inyong sukat ng nakasalpak ng battery, para yung mabibili nyong housing ay parehas sila ng sukat, no mga idol, kasi dito kayo magbe-base ng inyong gagamiting baterya. Ito naman ang ating enclosure para sa ating gagawing baterya. So ito ay pre-made na. Yan, makikita nyo mga idol, meron na siyang terminal, no, may casing na siya mismo, and then empty yung kanyang laman. Ganyan siya yung itsura. Dito kung meron kayong oras mga idol, pwede nyo gamitin yung mga sirang battery nyo, basta parehas yung sukat. Pwede nyo gamitin yung tastasin nyo yung mismong battery nyo. Mag-iingat lang po kayo sa pagbaklas kasi very harmful yung chemical ng loob ng battery, no. Kung gusto nyo tastasin yung old na battery nyo, meron kayong spare dyan na luma. So tamang-tama yun kaysa bumili pa kayo. Ito naman, kailangan lang naman natin dito 4 na pirasong baterya sa ganitong size mga idol, no. Meron kasing iba mas malapad, mas mataas, so mas malaki yung space niya sa loob at mas marami yung battery na pwede nyo mailagay. Ito kasi mga idol, yung size nito, yung width niya ito ay 69 mm, and then yung height niya mga idol ay 106 mm. Yung length naman ng ating battery ay 112 mm. Okay, so take note mga idol, kailangan sinusukat nyo yung inyong baterya bago kayo bumili ng mga materyales. And then syempre dahil dito maliit lang naman yung ating gagamitin enclosure, 4 lang yung kakasa na LiFePO4 battery. Pang ano kasi ito mga idol, pang Sniper 150. Okay, and then syempre kakailanganin din natin dito mga idol ng battery lugs. Ayan, so ito ay rated 10 amperes yung ating gagamiting battery lugs. Ayan, and then yung ating wire, ang size naman nito ay 6 mm. Ayan, napaka-importante nito, huwag kayong gagamit ng mga maninipis gaya ng mga speaker wire, no. Ito ay solid stranded wire, DC rin ito, pero ang size niya mga idol ay 6 mm. Ayan. And then syempre yung gagamitin nating tabbing wire dito, importante rin ito mga idol. Dalawang klase ito, merong 32.5 mm at 34.5 mm. So dito ang available ko lang na tabbing wire ay 34.5 mm, which is ginagamit para sa mga merong battery holder na baterya. So dito kasi mga idol, hindi na siya magkakasya yung baterya natin ng may battery holder, kaya hindi na natin to gagamitan ng battery holder. Kaya dapat kung ganitong size ang bibili nyo, hindi nyo na kailangan ng battery holder, at yung tabbing wire na gagamitin nyo dapat mga idol ay size 32.5 mm, which is ginagamit para sa mga LiFePO4 na walang battery holder. Okay, and then syempre yung gagamitin natin dito para hindi magkalabo-labo yung ating voltahe ng mga baterya, kasi naka-series ito ng 4, 4S lang ito para makabuo tayo ng 12 volts. Kaya ang gagamitan natin to ng active balancer para hindi sila maglabo-labo.
So bago kayo magtangkang gumawa ng ganito na LiPo4 battery, baka mamaya, uy, maganda to, subukan ko nga. Pag-isipan nyo muna mga idol, kasi hindi basta-basta rin ito. Kailangan yung inyong motor mga idol ay hindi nag-over voltage yung inyong charger ng inyong motor. So kailangan i-make sure nyo muna mga idol na ang inyong battery ay yung charging ng inyong battery ng motor nyo ay dapat stable siya sa 14 volts. Hindi dapat siya umaabot ng mga 18 volts para hindi mamatay yung ating battery, kasi hindi na tayo gagamit dito ng BMS or battery management system. Okay, so pinakaunang-una natin gagawin mga idol ay i-prepare muna natin yung ating battery, no? So yung ating process, kung napapanood nyo na yung ating mga dating video mga idol sa pagbuo ng LiPo4 battery, yung process natin dyan mga idol ay i-manual balancing muna natin, which is parallel muna silang lahat, no? So negative to negative at positive to positive. So dito tapos na natin yung process na yun mga idol, kaya mag-direct na tayo sa building na ng ating 12 volts battery. Sa mga hindi pa po nakapanood mga idol, meron po tayong tutorial dito. Ito yung process natin kung paano yung process ng manual balancing, no? So hindi po tayo basta-basta na lang bubuo, para iwas po tayo sa pagsayang ng oras at baka kayo madismaya sa inyong gagawin, no? Okay, so dito ikakamada muna natin mga idol ng series para makabuo tayo ng 12 volts, kasi ang isang baterya nito ay merong 3.2 volts, ayan, and then 6,000 mAh, ibig sabihin 6,000 milliamperes or 6 Ah. Ayan, so bali kapag siniris natin tong apat, so 3.2 volts times 4, makakabuo tayo ng 12.8 volts, which is yun yung kailangan natin para sa ating motor, no? So 12 volts and 6 Ah ang labas niya. Okay, so positive, ito yung ating positive, ito yung ating negative. Ang klase ng kamada natin dito mga idol ay paganyan. Ayan, i-prepare muna natin yung ating tabbing wire. Ayan, so simulan natin dito sa top view mga idol, no, para mas madali yung maintindihan yung ating klaseng kamada. So ito yung ating positive, negative, positive, negative. Ayan, so ang gagawin natin dito tayo mag-out ng ating positive at saka negative. So ang gagawin natin dito sa ating tabbing wire, dito tayo maglalagay niyan mga idol. Ang ano kasi niyan, ang series kasi niyan pag ganito. Ito yung out natin, positive at negative, pag ganyan yan. Yan, pag ganyan. So series dito, and then series dito sa ibaba. So ito ang top view niyan, yan. So yung inyong tabbing wire mga idol, ang kukunin niyo lang pala ay 1P, no? So ilalagay ko lahat ng ating materyales dun sa ating comment section mga idol, no? Iko-kompleto ko dun yung materyales, no? Dilipin nyo na lang dun mga idol, okay? So dito simulan muna natin ilagay itong kanyang mga tabbing wire para madali na lang tayo mamaya, okay? Ayan, so tapos na natin may lagay yung ating mga tabbing wire mga idol, no? Tsaka yung ating mga bolts and nuts. So ito yung ating output, positive at saka negative. Yung series niyan mga idol, ito yung series natin. So ganito yan mga idol, ayan. So tandaan nyo yung out natin nandito. So yung series niya pag ganyan, ayan. Sa baba niya, tandaan nyo mga idol yung kanyang pagkakalagay dito sa ibaba ng tabbing wire, no? And then dito yung sa itaas, ayan. So series dito pataas pag ganyan, and then sa baba pag ganyan naman. So dito yung out natin, and then yung ating output, double check natin kung meron tayong 12 volts. Oops, sorry. Ayan, 13.09 volts. So, okay, so meron na tayong 12 volts. So hindi siya 12.8, no, kasi may laman yung ating battery, kaya mas mataas siya sa 12.8. So next step natin dito mga idol, pwede na natin ilagay yung ating active balancer, no, para bahala na siyang trumabaho, mag-active, mag-balance dito sa ating battery kung meron man siyang unbalancing once na ginamit natin, lalong lalo na kapag tayo ay gumagamit ng push button o kaya
yung matataas yung ating accessories ng mga ilaw, ayan. So kapag ginamit kasi natin dyan, dahil hindi siya iisang baterya as one pack, meron siyang 4 na cell, may tendency kasi no na mag-unbalance yung ating cells mga idol. Kaya tayo gagamit ng active balancer dito sa ating baterya. Okay, so next step natin mga idol, wiringans na natin ng ating active balancer itong ating battery. Okay, so ganito ang connection niyan mga idol. Prepare muna natin. So dito sa ating active balancer mga idol, meron tayong label dito sa baba, no? So battery negative, at saka B1, B2, B3, and then B4. Yan yung label ng ating mga pins, no? Ito yung ating pins. Yan sa taas. So battery negative, B1, B2, B3, and B4. Ayan, ganyan yan. At saka yung maganda dito sa ating active balancer no to, meron siyang on-off. So kapag bumili kayo nito, nakaset ito sa off. So i-on nyo yan, i-on nyo na lang muna. Itong wire niya mga idol, automatic yung black dito ay sa ating battery negative. And then itong 4 na to ay doon na sa ating mga B1, B2, B3, and B4. So ilagay muna natin itong mga to. So dito mga idol, pag ganyan siya, no? Ito yung ating battery negative. Kung mapapansin nyo, B negative. So pag ganyan yan, hindi kayo magkakabaliktad dyan mga idol. Hindi nyo pwedeng isoksak yan ng pag ganyan. Hindi yan papasok kasi may guide yan. Ayan, so hindi kayo mababaliktad dyan. So tandaan nyo, kapag dito yung inyong battery negative, and then B1, B2, B3, B4, so pag ganyan yan. So ang saksak nyan, pag ganyan. Ang pagpasok naman ng ating wire mga idol ay syempre, kung asan yung battery negative, doon natin ilalagay yung black na wire. Ayan. And then, higpitan na natin. So, diba mga idol, napakadali lang. Ayan. And then yung kanyang ibang wire, so meron na siyang pre-cut. Ayan, huhugutin nyo na lang yan. Ayan, hugutin nyo na lang para nagsasaksak na lang kayo. Yung ating first na B1. Ayan, okay. So dito mga idol, make sure nyo lang na walang himulmul dito, no? Walang nakausli or nakalabas na buhok ng wire. Para hindi magkaroon ng short circuit dito, hindi tumawid yung himulmul ng wire nyo, no? Kasi delikado yun, pwedeng masira yung module ng ating active balancer. So yun lang naman yung ating precaution dyan. Kaya dapat nag-iingat-ingat din kayo para hindi masayang yung ating mga materials. Next naman natin mga idol yung ating connection ng ating battery to dito sa ating terminal. Ayan, yung kukonektahan natin dito. So yung wire natin kung gaano kahaba, ganito. 3 inches positive at saka negative. Okay? Ayan, so natapos na natin yung ating positive wire at saka yung ating negative wire. So next naman natin mga idol, pwede na nating ilagay itong ating wirings ng ating active balancer, no, dito sa ating baterya. So kailangan kasi natin na matapos na to para yung connection natin dito mga idol ay dire-diretso na, no, kasi kailangan na tong mailagay. Okay, so dito sa ating active balancer mga idol, ito yung ating battery negative, no. Ayan, dito pupunta yan sa ating negative wire. So ilalagay muna natin yung ating washer dito para hindi lumubog, no. Lumulubog kasi ito mga idol, oh, bumababa. So kailangan natin ng washer. Ayan. And then dito na rin natin ilalagay itong wire natin ng battery negative mga idol. Dito na natin ihinang, no, para maganda yung kapit. Tsaka natin ilalagay dito. Ayan. So yung B1 natin, yung ating first positive. Ayan. So dito yung ating first positive mga idol. Ihihinang naman natin yan dito. Ayan. So babalik na rin lang natin. Sa ibaba ng ating battery negative. Ayan. So ito yung ating B1 mga idol, ilalagay lang natin yan dyan. Okay. And then next yung ating B2. Ayan. Ito yung ating B2. Hugutin na lang natin. Yung ating B2 mga idol, dito yan. So ito yung ating second battery positive. Ayan. So diyan natin ihinang next.
So lagyan lang natin ulit ng soldering lead. Saka natin ilagay itong ating B2. So dito yan. Okay. Next, yung ating B3 mga idol. Asan yung ating B3? Yung series 3. Ito. So ito yung ating next na paglalagyan. Ayan. So lagay natin, no. Saan yung ating B3? Ito. Ayan. Lagyan muna ulit natin ng soldering lead. Yung ating B3, ito. Ayan. Ayan. Siyempre, yung ating B4 mga idol, ito yan. Yung ating main positive. So, ihihinang naman na natin yan dyan. Ayan. So, napakadali mga idol, no? Basta sundan nyo lang po ng maigi yung ating tutorial. Huwag nyo i-skip para hindi kayo malito, no? Ayan. So, dito na lang natin yung ilalagay. Okay. So, hihigpitan na lang natin to mga idol. So, tapos na yung ating wiring, no? So, magdo-double check pa tayo bago natin ikakabit yan. Tapos na tayo dito sa ating wirings mga idol, no? So, bago natin to isaksak sa ating active balancer, yung ating standard procedure mga idol, kailangan muna natin i-tester yung per connection natin, no, para makasigurado tayo na tama yung ating mga sasaksak dito, no. So dapat dito yung ating negative probe ng ating tester, ilagay natin dito sa ating negative wire or B negative. Ayan, so tutusok natin yan dito mga idol, no. Ayan. And then sa battery 1, B1, which is yung ating first positive battery connection, ayan, so itutusok natin dito sa B1. Dapat dito makakuha tayo ng 3.2 volts. Ayan, so meron tayong 3.2 volts. And then sa ating second series, battery 2 or B2, dapat makakuha tayo ng 6.4 volts. Ayan, so merong 6.5 volts, no? And then next sa ating B3 or battery 3 third series, ayan, so makakuha tayo dapat dito ng 9 volts mahigit. Ayan, 9.8. And then yung last, siyempre yung ating last na battery series or B4, dapat 13 mahigit, 13 volts mahigit. Ayan, so 13.0. So, okay yung ating ginawang connection mga idol, no? Ayan. So, kapag sinaksak niyan mga idol, iilaw na dapat to. So, naka-on naman na tayo dito. So, dapat to iilaw pagkasaksak natin. Ayan. So, meron siyang kulay green na ilaw. Ayan mga idol, oh. So, active na yan. Nagbabalance na yan. Ayan. So, nailagay na natin dito sa kanyang housing mga idol, no? So dito, meron naman tayo ditong palatandaan or meron tayong label kung asan yung ating negative at kung asan yung ating positive. So hindi tayo malilito dito mga idol, no? So next nating ilagay yung kanyang mga paa. Ayan. So ito mga idol ay pasama naman ng ating active balancer, no? Para meron siyang paa. Para hindi lang siya nakapatong, no? Dito sa ating mga pinaglalagyan. So, syempre gamit yung ating mahiwagang stick glue. Ayan. So, lalagyan natin yan dito mga idol para maganda yung kanyang kapit. So, dito natin yan ilalagay mga idol, oh. Ayan. And then, syempre pwede na nating salpak yung ating ngayon mga idol ay ihihinang na natin yung ating wire dito sa ating terminal. Ayan, so tapos na tayo mga idol dito sa ating motorcycle battery, no. So nalagyan ko na siya ng pandikit. So ang ginamit kong pandikit dito ay itong Mighty Seal. Ayan, so para hindi pasukin ng tubig yung ating battery, kasi siyempre hindi natin maiiwasan kapag umuulan or pag nagwashing tayo, hindi natin maiwasan mga idol, baka mamaya pasukin ng tubig. So ito yung ginamit ko, so napakaganda niyan. And then siyempre meron tayong sikretong ginamit dyan na pandikit, itong
tree frog. Yan. So ginamit ko dito para katulong niya na tibay na sa kanyang pandikit, no. So ito parang sinlakas ng ano, mas malakas pa to sa Mighty Band mga idol, tree frog. Lalagay ko rin to sa ating description, material list. So ite-testing na lang natin to mga idol sa ating motor. Ayan mga idol, so naisalpak na natin yung ating battery, no. Ayan sa ating motor. So testing natin. Check muna natin yung voltage natin. So mayroon tayong 13.0. Testing natin mag-push button. Ayan, so nakikita nyo. Ayan, so push button tayo, no. So medyo mababa kasi yung idle ko mga idol. Testing natin mag-ilaw. Ilaw natin. Ayan. Ayan. So 13.1 pa rin. 13.0. Testing natin mag-high. Yung high natin. Ayan. Mag-high tayo. 12.8. Testing natin mag-push button kahit nakailaw. Ayan, so 12.8. Okay. So goods na goods mga idol. Ayan siya, 12.8. Ayan. Try natin mag-rev. Tanggal. Ayan siya mga idol. Okay, so goods na goods. So yun lang mga idol, kung may natutunan kayo sa ating video, huwag po natin kakalimutan mag-subscribe para laging updated sa ating mga bagong videos. At siyempre, paki-share na rin mga idol at paki-like na rin